Bigyan ka tayo sticker. Ayan, shoutout. Sa shoutout mo. Ano pa? At itong bahay na to, sinira na pala yan, dinemolish na. Hindi gawa ng bagyo. Kasi nabayaran na sila, kaya umalis na. Hello guys, good morning. Today is August 15, Tuesday. Tara, samahan nyo ako. Mag-rides tayo. Meron tayong i-update ngayon. Pupunta tayo sa Bulacan. Sama kayo sa adventure natin ngayon. Magra-rides tayo. Meron lang tayong i-update. Tara, sama kayo. Maganda na panahon ngayon, araw ng Martes. At pupunta nga tayo sa bayan ng Taliptip, doon sa Bulacan. At meron lang akong ipapakita sa inyo. Interesado akong makita yung ongoing project na ginagawa ng New Manila International Airport. At kaya sisilipin natin punta tayo doon at i-update ko na rin kayo. Shoutout kay Kuya. Vista Mall, Malolos. At yan guys, dito tayo dumaan sa loob ng Malolos papuntang bayan. Dito ko dumaan sa may Barangay Kaingin. At shortcut ito kasi medyo matraffic doon sa main road.
Kaya dito tayo dumaan sa Barangay Kaingin. Pag kumaliwa kayo doon sa dinaanan natin, ang diretso na nito sa Malolos Public Market, Malolos Bayan. Matraffic ulit. Pati dito matraffic. Dami na kasing sasakyan, pero napakaliit ng kalsada. Kaya matraffic. Lalo na pagka oras ng pamilihan, ano? Talagang mas matraffic dito sa bayan ng Malolos. Dito sa may pag-ikot ng simbahan. Dito meron ako dito lagi tinatambayan kasi masarap tumambay dito. Yan, marami ding nangingisda dyan. Yan, masarap tumambay dito eh. Ano pala to? Barangay Mam. Lugar ng Bulacan, Bulacan. Ayan. Yun, nakikita nung yun. Doon, yun yung New Manila International Airport. At yan guys, nandito pa rin tayo sa Barangay Perez, ano? Titingnan lang natin kung hanggang saan tayo makakarating para makapag drone shot tayo ng mas malapit doon sa ginagawang New Manila International Airport. Ang gara ng lugar dito, parang napakahirap ng buhay dito. Ang daming ang daming plastic tsaka goma. Ayun.
Kaingay ng box natin. Ang gara ng ano, gara ng lugar. Parang kawawa sa bagyo, tsaka sa baha. Parang habang buhay ka nang titira dito sa tubig baha. Ang daming kambing. At may nakikita akong mga markings dito ng siguro kasama sa project ito, itong madadaanan na to. May mga markings eh. Hindi ko alam kung anong markings yan, kung para saan yan. Gara ng ano na to. Ngayon lang ako napasok sa lugar ng Bulacan na to. At yan oh, lubog na sa tubig yung buong lugar na yan. Ang daming basura, ang daming kalat. Ayan oh, parang merong nasirang ano dito, bahay. Nasirang bahay dahil sa bagyo. Kawawa naman. Grabe yung ano, lugar. Meron palang ganitong lugar dito sa Bulacan. Grabe yung ano, puro tubig na oh. Siguro dating mga palayan yan. Ngayon hindi na matannan. Puro tubig na kasi. Ayun, merong ano dito, sementadong daan. Nakakalungkot isipin yung lugar na to. Parang napakahirap ng buhay dito. Sa araw-araw na ganyan, laging may tubig. Marami palang bahay din dito sa looban ng Bulacan. Ayan, dito, baka pwede tayo dito dumaan. Ayan, dito, punta pa rito para mas malapit tayo doon. Dami pa ring bahay dito oh. Hindi ko alam na may mga nakatira pa pala dito. Ayan oh. Parang wala nang tao dito sa bahay na yan. Oh. Grabe. Yun oh, mga sira-sira yung bahay na dun oh. Mga wasak na yung bahay, siguro dahil sa bagyo. At inabandona nila yung mga bahay nila. Ayan oh, kawawa. Sira-sira na ang mga bahay. Oh. Hindi ko alam kung saan pa ang diretso na ito eh. Pero dito na lang tayo magpapalipad ng drone.
New Manila International Airport ay under management ng San Miguel Corporation na pag-aari ni Mr. Ramon Ang. At ang project cost ng New Manila International Airport ay umaabot ng 735.6 billion pesos or equivalent to 15.1 billion US dollar. At ang kabuuang sukat ng proyektong ito ay nasa 2,500 hectares. Ganyan po kalawak ang mga tinatambakan nilang lupa dyan sa proclamation area na yan ng New Manila International Airport. Ang New Manila International Airport ay may kakayahang magsakay ng pasahero na aabot ng 100 million total passengers per annum or bawat taon kapag ito ay fully operational na. At ini-estimate sa katapusan ng taon nito na matatapos ang pagtatambak diyan sa proclamation area na yan, at maaaring mag-extend ito hanggang sa first quarter ng 2024. At pagkatapos nito ay ang taon 2024, sisimulan na nila ang project nito sa pagtatayo ng mga gusali tsaka mga runway para sa mga eroplano. At ini-estimate na matatapos ang project na to sa year 2027 at magiging operational na at magagamit na para sa mga publiko. At ang isang magandang balita dito na ang New Manila International Airport ay magtatayo ng mga expressway na magdudugtong para mapabilis ang transportasyon papunta dito sa airport na ito. Ang tinatawag ang expressway na to na NALEX o North Access Link Expressway na magmumula sa norte. At ang isa naman ay SALEX na tinatawag na South Access Link Expressway para naman ito sa mga pasahero na magmumula galing sa south. At mapapabilis ito ang mga transportasyon at tinatayang magtatayo pa rin ng skyway dito. Kaya mas malaking ginhawa para sa mga commuter at saka sa mga bibiyahe. Bigyan ka tayo sticker. Ayan, shoutout. Shoutout mo. Anong pangalan mo, Brad? Jeric. Jeric, ayan si Jeric dito, isa sa mga residente na nakatira dito. Ito palang buong lugar na to. Yan. Kasama pa to ng nasasakop na nabili ng San Miguel. At itong bahay na to, sinira na pala yan, dinemolish na, hindi gawa ng bagyo. Kasi nabayaran na sila, kaya umalis na. Ganito pala ang sistema, habang hindi ka pa nagbabaklas ng bahay mo, hanggang hindi ka pa nababayaran, hindi ka pa pwedeng umalis. Kaya sila tiga rito sila Ayan, mga residente sila dito sa anong barangay to? Perez pa rin ba to? Bambang na. Doon na pala lagpas na ako sa Perez Sakop na pala to ng Bangbang. Ibig sabihin niya, nakikita ninyong nakapaligid na yan. Yan. Hanggang doon sa proclamation area ng New Manila International Airport. Ibig sabihin ito, tatambakan pa rin ito dahil nabili na to ng San Miguel Corporation. At yan, shoutout ulit kay Jeric sa nagbigay ng impormasyon sa akin dito. Salamat. Ayan guys, hanggang dito lang itong vlog natin at salamat ulit sa pagsama ninyo sa ating adventure. Yan ang update ko sa inyo dito sa New Manila International Airport. At mag-update tayo ulit ng susunod sa progress ng pagtatambak ng lugar na to. At napakalawak na ng natatambakan. Ayan napakalaki pa pala ng nabili ng San Miguel Corporation. Yan, lahat yan. Kung makikita ninyo sa drone footage ko, sa drone shot, napakalaki pa. Ganyan kayaman si Mr. Ang.
At yan, pabalik na tayo ulit sa pinanggalingan natin, ano. Sakop pa pala to ng Barangay Bambang. Akala ko sakop pa ng Barangay Perez. Yan yung makikita ninyo, kaya wala na pala mga tao rito. Wala na. Wala nang mga nakatira. Parang ano na siya, parang ghost town na. Kaya kanina sabi ko parang kawawa dito, ang hirap ng pamumuhay. Yung pala wala na. May mga ilang nakatira na lang, ano. Siguro naghihintay na lang sila na mabayaran para bago umalis. At maraming salamat ulit sa mga nanonood, sa mga silent viewers. Sana nakatulong tong video na to. At huwag niyo pong kalimutan paki-like ang video na to sa ating channel, ano. Malaking tulong po yan para mas lalo pong umangat ang ating channel. Ayan, dito naman tayo dadaan para mas malapit na tayo. At huwag niyong kalimutan, kung meron kayong gustong isuggest o comment, lagay nyo lang po sa comment section. At hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa nating bagong update at mga adventure rides. Abang-abangan nyo rin po na magkakaroon tayo ng camping adventure para maipasyal ko naman kayo, hindi lang lagi puro update. At hanggang sa muli, ako po si Francie at nagpapaalam na po ako sa inyo. Salamat sa panonood sa Francie Adventure. Stay safe, ride safe, keep safe.